Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang ating itatalakay ngayon, no? Ito, una nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos sa Cavite campaign. Okay? Ang namalayan po ng mga taong bayan ay hindi na raw binanggit itong si Senator Amy. Simula nang nangunguna itong si Senator Amy sa pagdinig ng hearing patungkol po sa pag-aresto kay Tatay Digong, hindi na binanggit sa kanilang campaign rally itong si Senator Amy. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan. Okay? Ito. Update po tayo patungkol po kay former President Duterte. Nandoon pa rin sa Netherlands itong si Vice President Inday Sara Duterte at inambush interview ito ng mga OFWs doon sa the Netherlands at sa mga media rin na mga Pilipino. Okay? Isa sa mga tinatanong doon ay kumusta po ang kaso po ng legal team ni former President Duterte. Okay? At napatanong rin, I think si Maris Umali yung napatanong patungkol po sa ano po ang update patungkol po sa co-council meeting nila the other night. Okay? So alamin rin natin yan patungkol dyan. At heto pa, itong mga OFW sa mga the Netherlands ay enjoy sila kapag kasama nila si VP Sara. At may isa rin doon na mga supporters ni VP Sara na meron raw police na na-shock doon. Kasi, bakit raw? Kasi nakausap nila yung police doon sa the Netherlands Nagtataka siya, bakit sobrang daming tao sa labas po ng preso ni Tatay Digong. This is the first time raw na nagkaganito sa The Hague, Netherlands. Na bakit sobrang dami dito sa labas? Yun pala mga Pilipino na nagsusupport kay Tatay Digong. And that is the first time na nakita nila na merong preso na sobrang dami po ang nagmamahal. Okay? So yan rin, pag-uusapan rin natin yan. Ipapakita ko yung video na yan. Okay? At heto pa. May mensahe po ni former President Duterte sa kanyang kalagayan ngayon. Okay? Nagsasalita na po at meron pong message si Tatay Digong sa kanyang mga supporters. Okay? So yun po ang mga itatalakay natin ngayon, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video ngayon para naman magising ang mga bangag. Okay? Para magising ang mga bangag. Okay. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones ninyo, ma-notify kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, or kung nagla-live na ang Donmar TV. Okay? So, importante po na nakasubscribe tayong lahat. Ready? Subscribe. 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin ito. Ito ay, alam nyo naman itong si VOVPH, very updated ito sa mga balita o sa mga chismis. Ay, mag-follow kayo dito sa VOVPH ng Facebook page niya, okay? So, VOVPH, shout out po sa inyo dyan, credits to VOVPH for always capturing updates sa mga media. Okay? Ito, binalita ito ng ABS-CBN shared by VOVPH. Marcos, kahapon ko pa ito kahapon ko pa ito napansin itong balita na ito. Pero ngayon nag-trending na.
Marcos skips mentioning Sister Aimee in Cavite campaign speech. Ang tanong dito, nagtatampo ba si Bongbong Marcos kay Aimee Marcos? Ayan, yan ang tanong. Kasi kitang-kita naman natin kung gaano po binuking at ginisa ni Senator Aimee ang mga itong mga taga DOJ. Okay? At itong si General Diwata Torre, Paris Overload. Di ba? So, ang tanong ko dyan, ano nang nangyari dito? Hindi na ninyo sinama si Senator Aimee dyan sa kampanya ninyo. At hindi nyo pa binanggit. Di ba? Kasi, tama yan, Bongbong Marcos. At least hindi ka plastic sa sa super ate mo, di ba? Di ka plastic. Sabihin mo kung meron kang pagtatampo, di ba? Alam niyo naman si Senator Aimee, nagawa niya yon na mag-hearing sa Senado kasi po kaibigan sila ni Tatay Digong. Alam ko yan. Kaibigan sila noon pa. Si Senator Aimee hindi siya nangingialam sa away ng kanyang brother at ang itong si kaibigan niyang si Tatay Digong. At kaibigan pa naman sila ni VP Sara. Hindi ko lang alam kung plastikan lang yun, ha? Wala na tayo dyan. Okay? So, ang tanong ko dito, ano kaya ang magiging epekto nito kay Senator Aimee? Kasi po, marami po ang nagsasabi na sometimes yung mga kandidato po na namamangka sa dalawang ilog, sometimes both na mga huwag na tayong magbulahan, ha? Ang kampo ng mga Marcos nagagalit kay Senator Aimee. Ang kampo rin ng mga DDS nagagalit rin kay Senator Aimee. Kaya pala, totoo pala yung mga nasa survey na sobrang bagsak na bagsak ang rating ni Senator Aimee. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko iboboto yan si Senator Aimee, ha. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa ipinakita niya during the hearing. Okay? Na pinatunayan niya na meron talagang mali sa procedure ng pag-aresto kay Tatay Digong. Napatunayan yun ni Senator Aimee at napahiya doon ang mga taga-DOJ, napahiya doon ang mga DILG, ang kapulisan, especially itong grupo ni Torre. Napahiya sila doon. Huwag na tayong magbulahan pa, di ba? Booking na booking sila, nagkautal-utal na sila kung paano nila i-explain patungkol po sa ICC, ang jurisdiction ng ICC. Kitang-kita doon na wala po. Nabubuking ni Senator Aimee na wala palang red notice ang Interpol, di ba? Sila yung atat na dalhin sa eroplano si Tatay Digong para ngayon itong si Bongbong Marcos nagtagumpay siya sa kanyang plano na alisin si Duterte dito sa Pilipinas, di ba? Kasi kung aalisin niya ito si Tatay Digong, hindi na po ito hindi na siya makakatulong sa PDP. Kasi malaking factor eh. Every time mag-rally ang PDP, kapag nandiyan po si Tatay Digong, dinudumog yan ng tao. Aminin natin yan, di ba? Ngayon, ako nga, sa totoo lang, naaawa na ako dito sa PDP. Kasi yung leader nila na si Tatay Digong po, inaresto. Nandoon na po sa The Hague, Netherlands. At
wala nang direktang communication kung ano ang instruction niya dito sa mga taga-PDP. Kaya nga pumupunta si Robin Padilla doon para konsultahin itong si Tatay Digong. What will be our next move? Oh, kaya nga awang-awa ako dito sa PDP. Para talaga silang wala silang direction ngayon sa patungkol, no? Sa patungkol lang po ito sa kampanya. Oh, kasi aminin natin, walang pera ang PDP. Hindi kagaya ng alyansa ng bagoong Pilipinas, they have the resources. Diba? Now, ikaw, Senator Amy Marcos, sumama ka na lang sa rally ng PDP. Sumama ka na lang doon kasi kung sasama ka dito sa campaign rally dito ng brother mo, baka magplastikan kayo dyan. Independent pa naman it's okay kasi independent naman si Aimee, di ba? Kaya alam mo, Senator Aimee, pwede kang dumalo sa rally ng PDP. Pagkasunod naman na next week, rally na naman sa sa alyansa. Doon ka na naman, 'di ba? Kasi independent ka namamangka nga sa dalawang ilog. Anong nangyari sa iyo ngayon? Ako rin naawa ako kay Senator Aimee, no? Kasi merong nagsasabi. Sa totoo lang, no, I will be honest with you. Sa tingin ko naman, si Senator Aimee, she value the relationship of sa mga Dutertes. Okay? Hindi niya na kontrolado kung mag-away si Marcos at si Duterte. Hindi niya kontrolado yan, ha? Kasi si Duterte, may banat siya kay Bongbong dati, di ba? Si Bongbong rin, may ginagawa siyang inaresto niya ang sabi niya, ang kanyang excuse oblige siya sa Interpol, di ba? Sabi niya hindi raw 'yun pamumulitika. Wag na tayong magbulahan dito, Bongbong Marcos, di ba? Kaaway talaga kayo sa politika. Naawa ako dito kay Senator Aimee kasi po gitna siya. Kasi ayaw naman niyang kalabanin ang mga Duterte. Kasi alam niya, malaking bagay po, malaking utang na loob niya sa mga Duterte, kaya ang mga pangalan ng Marcos ngayon nakabalik sa gobyerno. Instead na itong mga Marcos na ito, patunayan nila ang kanilang pangalan, mas lalong nasira dito sa brother niya. Tingnan nyo. Kaya ako inaawa kay Senator Aimee Marcos. Kaya kung ako sa iyo, Senator Aimee Marcos, medyo pahinga ka na lang sa politika. Kasi hindi ka mananalo ngayon sa 2025. Ako inaawa sa iyo kasi po hanggang ngayon pinipilit mo talagang makatulong sa mga Duterte, pero huli na ang lahat. Totoo. Huli na talaga ang lahat. Huli na. So, yan po. Hindi na po siya I think hindi na siya parte sa alyansang bagoong Pilipinas. Tanungin natin si Bongbong. Di ba? Nga pala, maitanong ko lang kasi never ko pang ini-vlog ko ito sa aking channel. Kumusta na si First Lady Liza Araneta Marcos? Hi, First Lady Liza Araneta Marcos. Hello po. Shout out sa inyo. Kung saan ka man naroroon ngayon, sana wala lang, okay lang. First Lady, we love you, First Lady Liza Araneta Marcos. Sana makabalik ka na sa iyong sarili. Yun lang po, wala akong sinabi wala akong sinabi. Ito, punta tayo dito sa next topic natin, no?
Dito tayo sa ano na ba nga ang ano ba talaga ano ba ang status ng kaso po ni former President Duterte, okay? Interview po ito galing kay update kay VP Sara. Pakinggan natin, play. Ma'am, pwede ba may mangutana, ma'am? We heard from Attorney Kaufman na nakompleto na daw kuno ang iyang mga legal team, na daw kuno isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ni atong kaso para sa atong former president? Siya na lang siguro imuhang pangutan Very simple so kay siya man ang ang lead counsel. Kagahapon na ako i-interview na isa ka abogada ko. Nagka-okay na mi, nagkasinabot na mi, okay man siya, maayo man po. Unya, karong hapon pa, naman na ako sa meeting, interview mo na mga abogado. Ayan So, itong si VP Sara, tinanong ng, I believe na hindi yun na reporter yung nagtanong sa kanya. Kinumusta itong si VP Sara patungkol po sa kaso ni Duterte. Na how confident we are na mananalo si Duterte. Sabi ni VP Sara, dapat natin itanong yan kay legal counsel nilang mga Duterte, si Nicholas Kaufman. Kasi ganito pong mga kaso, delicate po ito. Hindi nga pwedeng pag-usapan di ba? So kung sasabihin na how confident we are, kung sasabihin naman ni VP Sara na confident tayong manalo, so ano naman, di ba? Mayabang naman tayo pag ganun, di ba? Pero tayo, confident tayo kasi nakikita natin doon sa case build-up na medyo lamang talaga tayo. Wala silang ebidensya na nakalink kay Duterte na siya yung nagurgur doon sa 40 plus katao, di ba? At the same time, very clear yun sa mga taga-ICC na illegal po yung pag-aresto kay Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Ngayon, nag-iingat rin si VP Sara na masagot yung mga ganyang tanong. Okay? Heto pa. Ngayon, tinanong naman si VP Sara patungkol sa ano ang nangyari last night. Si Maris Umali itong nagtanong siguro dito, kasi boses niya kumusta yung co-counsel meeting nyo last night? Heto po yung sagot po ni VP Sara. Yung, Tika, ipaabot ano po ang naman to nangyari kay sa pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night po? Yes, nakausap ko kahapon. Hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila para hindi na hindi na sila magulo dahil mawala yung kanilang private. Merong mga nadagdag na mga legal team nila merong nadagdag. Kasi at baka i-bombard sila ng mga tao ng mga tanong. Ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas Kaufman and hayaan na natin sila kung gusto nila magpakilala ng ibang mga members ng team. Nakausap ko siya and maayos na very intelligent, mataas yung experience na, 19 years na ang experience niya dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except ICC. So talaga ang mga kinuha po ni VP Sara na legal team for former President Duterte is yung talagang experience na. Sabi pa nga niya 19 years. So ako optimistic tayo na magaling tong team ni former President Duterte kasi itong si Tatay Digong naman hindi naman ito papayag, I think si VP Sara rin ang tumutulong na mag-screen, mag-background check sa mga legal team dito, at meron sigurong nakapag-advise rin sa kanila kung sino yung magtutulong sa kanila patungkol dyan. So, ako very confident ako na ang legal team nila magaling. Okay? Kasi po, sa mga ganitong bagay po, na kahit obvious na walang kasalanan po si Tatay Digong, kailangan pa rin natin ng mga magagaling na mga abogado. Especially
na experience dito sa mga kaso ng ICC. Okay? So hindi sila basta-basta nagkuha ng mga taga-Pilipinas lang o Pilipino. Okay? I think merong mixture of may mga Pilipino siguro at merong mga foreigners, no? Pero ang talagang priority nila yung may experience sa kaso sa ICC. Okay? Medyo alam na niya yung mga ins and outs of the court. And binubuon niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So, ongoing yung mga interviews and merong meeting na mangyayari mamaya. So, ilan po ang kinausap niya? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang assistant counsel. Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team po? Initially, 4 of 5. Pero depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Pero initial lang tatlo ang maiwan. Ma'am, nasunari po kasi si Attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. So, merong Filipino lawyer talaga. Yan ang sabi ni VP Sara. Kasi po, ang isa rin sa mga pag-uusapan dito sa ICC ay yung batas ng Pilipinas. Okay? So, mahalaga po na it's a mixture of a Filipino lawyer and a foreign lawyer na may karanasan na dyan sa ICC. Si Nadia Dea po ba? Wala pa kaming nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman. Inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist pa. ICC accredited naman? Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Depende sa... I think pwede na rin kung hindi ICC accredited, no? Kasi po, di ko lang alam, no? If makapasok ba dyan, if hindi accredited. Pero importante, makapagbigay rin ng information kay Nicholas Kaufman patungkol po sa batas ng Pilipinas. Abilidad ng lawyer. So binackground check talaga nila yung ability ng mga lawyers na ito. Okay? So that is the update po sa kasi marami na pong excited no, kung sino yung mga lawyers, sino yung mga foreign lawyers ni Tatay Digong, may kasiguraduhan ba na mananalo. So lahat tayo excited tayo dito, no? So wish them all luck silang lahat, no, sa mga supporters ni Tatay Digong. Nagpi-pray sa inyo, no, na talagang mananalo ka sa kaso na ito. Okay? So heto, ipakita ko rin itong video na ito na enjoy po itong mga OFWs natin kasama si VP Sara. At merong isa doon sa OFWs na napansin niya. Tinatanong raw siya ng pulis, bakit kayo nandito? Bakit sobrang dami ninyo? Di sinabihan nila yung pulis, nakasuporta kami sa isang preso na dating presidente ng Pilipinas. At sobrang shock ng pulis, nasa-shock po ang pulis ng the Netherlands, no? I'm not so sure kung pulis o security. Pakinggan natin ulit kasi po, this is the first time raw na napansin niya na sobrang dami ang supporters na nasa labas ng preso. Okay, so ito, panoorin po natin ito. Kasi enjoy yung mga OFWs dito. Winner na talaga. Basta mga Pilipino, mga gwapa. Anak ko inon. VP, grabe kay ka VP. Kay fresh kayo ko. Yeah! Yun sa marami. Si VP nag-ingon. Alam mo si VP Sara, no? Game talaga siya makapagbiruan sa mga kapwa niya Pilipino. Serabe. Shock yung pulis ganina VP. Sabi yung isa, na-shock
sa Bisaya pa, na-shock bi ang pulis niya, BP. O, na-shock rin yung pulis. O, bakit na-shock, ate? Oh. Jack, yung pulis ganina BP. Kaya ano siya, ingon siya nga, di min akon. Hindi siya nga dili, kay di man illegal yung gibuhat, pwede ko na may makastay as long as we can. So, sinabi raw ng isang supporter ni Duterte, sabi niya, hindi ba kami huhulihin, ana? Sabi ng pulis, hindi naman kayo huhulihin, kayong mga nandito kasi wala namang illegal na ginagawa ninyo. Yan ang nangyari. Basta ka nandili lang. Guys, relax ka. Relax lang tayo. Yung tapos na, exit na. Correct, exactly. Ako sa Yung tapos na. Dili na mo ma-explain, maybe patawanan sa ila, hala, pwede mo sa atin ka ginaway gunsa. Kanang mula karon na sana nakabantay nga piniriso da ngayon ani kadaghan inadlaw ang mabisita. So, yabi, napapansin ng police ng Netherlands na this is the first time na ganito karami ang bumisita sa isang preso araw-araw. So, ako sa gobyernong sa itong gobyerno ng Netherlands, I don't think hindi nila mapapansin itong pangyayaring ito. Di ba? So, ito, ini-vlog ko ito kasi po, pinakikinggan ko ang mga hinanaing dyan ng mga OFWs. At shinare nila mismo ang kanilang experience, sinabi nila kay VP Sara. So itong mga pulis na ito ng The Hague, Netherlands, sila mismo nakapansin rin. Bakit araw-araw sobrang dami ditong taong bumisita? Itong preso na ito. So magtataka itong mga taga-Netherlands, sino ba itong taong ito? Dating presidente pala ito. Pero bakit sobrang dami? Kasi dami na po diyang mga nililitis Dami ng mga preso dyan. Hindi ganito karami po ang supporters na araw-araw nagsiksikan yung mga tao para lang makakita kay Tatay Digong o para yung iba nga naglalagay sila ng letter kasi malapit na yung birthday ni Tatay Digong. Dinadrop nila dyan sa parang box raw para yun mababasa yun ni Tatay Digong, para letter daw ni Tatay Digong na mababasa niya inside sa ano niya, no, sa kanyang cell. So yun, pati si VP Sara na shock dito na ang pulis nagtataka sila bakit sobrang dami ito. Kadaghan inadlaw ang mabisita. Gipakita man na mo ang ang isulti ni mo VP because ako ma-proud kasi mo amahan na VP. Correct. Unprecedented. SFW, sinabi ko ito sa iyo VP Sara kasi alam kong ma-proud ka dito sa tatay mo. gipakita na mo ang picture the whole world kung unsa concern. So pinakita raw nila sa police na ganito po whole world, lahat ng mga OFW sa ibang bansa rin na lumalabas, nagrarally, nagpa-prayer rally for Tatay Digong. Sinabi nila yan kay VP Sara. Orong gamay. VP, dito muna tayo, VP. Orong tayo para. So, yun po ang nangyari So, nakakatuwa po, no? Nakakatuwa. Ito, panoorin rin natin itong merong mensahe po itong si former President Duterte sa kanyang mga supporters. Kasi po, tinanong po ni Vice President Inday Sara Duterte na baka meron kang mensahe sa mga supporters mo. Anong masasabi mo? Ito yung sagot ni VP Sara. Salamat sa inyong pag-anhi pagpakita og suporta kay President Duterte. Giingnan ko siya nga naamo din sa gawas. Unya niingon siya nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya bahala. So very clear yun ihatag na niya tanan sa Ginoo. This is true Bisaya gihatag na niya ang tanan sa Ginoo kung ano ang kung unsay mahitabo. Meaning sa Tagalog, ibinigay ko na lahat sa Diyos
kung ano ang mangyayari sa akin. Yan ang mensahe po ni Tatay Digong. Okay, continue. Na so be it. Sabi niya, so be it. Lagi naman itong sinasabi ni Tatay Digong eh. Sabi niya, if this will be my destiny, kung ito yung kapalaran ko na ako yung mananagot sa lahat ng ginawa ng mga kapulisan natin para protektahan ang mga Pilipino, ay gagawin ko ito. Diba? Sabi ko nga sa sarili ko, ito yung mga mensahe ng isang hero eh. Kasi heroic po yung ginagawa ni Tatay Digong, sa totoo lang. So, ako, naniniwala ako, no, na someday, no, si Duterte po magiging hero ito ng bansang Pilipinas. Kasi po, alam ko na iintindihan ng lahat ng tao sa bansang Pilipinas. Ang hindi lang umintindi dito kay Tatay Digong ay yung mga kalaban niya sa politika. Kasi po, alam naman natin, itong mga politicians na ito, sarili lang po ang kanilang iniisip. Greed and power nga eh. Diba? Ayaw na nilang umalis sa kanilang pwesto eh. Nakakahawa siguro yung pera. Diba? So, si Tatay Digong, umaasa lang sa sweldo ng gobyerno. Umaasa lang siya sa kanyang pensyon, sabi nga ni Atty. Harry Roque. Kasi po hindi po, kaya nga minamahal siya ng taong bayan kasi alam ng taong bayan na hindi corrupt. Hindi naman ganun kalaki yung pera ng mga Duterte. Di ba? You compare, kahit ka mga congressman dyan, mas mayaman pa kay former President Duterte. Ako, I believe na si Tatay Digong belongs to the middle class. Yung mga mayayaman, yung mga talaga, mga congressman, mga mayayaman yun, di ba? Kitang-kita mo naman na magara yung kanilang mga sasakyan, di ba? Yung mga bahay nila. Yang mensahe sa inyo, kinangutan naman kong mensahe niya para sa inyo. Hindi lang ta surrender jud ma'am ha. Oo, dili na mo surrender. Sabi pa nung isang Bisaya, di kita mo surrender ma'am ha. Sa Tagalog po yun, hindi tayo magso-surrender po ha. Siyempre naman, I hope na itong mga taga-ICC ay hindi rin magiging bias, no, sa kaso na ito, di ba? Dili ma'am, naara jud mi diri ma'am. So, actually, mataas itong video na ito pero pinutol ko lang kasi po, kinuha ko lang yung mga highlights, okay? So, yung iba dito, parang pinagbibigyan na ni VP Sara yung nagpapapicture yung mga OFWs. Ipapakita ko na lang sa inyo. Ito yung ito yung anong tawag dito? Ito yung after the interview, okay, na nagpapapicture. Sobrang tuwang-tuwa at masaya yung mga OFWs. Play. Relax. Dito. Fully paid na cellphone ha. Shoutout ang Davao. Shoutout po sa mga taga Davao at Cagayan de Oro. Hello. Sige, exit na to dayon. Apil na. Guwapa rin. Okay. Dili usahay, uy. Murag yung tagas palengke. Out na para may ibay, may time, may ano pa. Sige. Ikaw mo po na ito organize. Relax lang. Dirita pa anak tao para diretso to ba? Dali ta kay nara ba siya meeting? Sige na guys, nara ba siya? Maswerte kayong nandyan si VP Sara. Ayun niyo ituklod si VP please. Sige. Relax. Giro ko pasaylo, Lord, pasaylo ang taon ko, Lord. Di ko ganahan makasala.
Atagi kong pasensya. Abay. Next. Oh, sige, exit na yun. Asa naman ang sunod? Oh, lahat makapicture. Relax lang mo, guys. Pipi, dali dapat pipi. Kaya na inagreklamo. Okay, relax. Oh, relax na. Exit na, please. Ay, Sa panisig ko ba? usok mo na rin kamay guys. Kaya ang kahoy. Relax na dito, guys. Ay, pinapila lang. Na out of place. Arvin, great job. Yeah, thank you. Ay, wait. Thank you. Oh, sige, exit na yun, guys. Exit na, guys. Dito yung pila. Exit. Pag humanog pic. Ganyan si VP Sara. Pinagbibigyan niya lahat ng mga nagpipicture sa kanya. Hindi kagaya nung kay Senator Amy Marcos na may naghag sa kanyang arm, umiwas. Kita niyo yun, di ba? Exit, please. Para dito magtulak. Okay, exit. Lo, sosyala, guni mo gapos, gud siyang VP, uy. Sana all. Makasana all. Relax, ayaw itoklod si VP, guys. Naka-live ka? Oh, capture yung tingog ko ganin na. Capture na naman. Mabayran dyan ka na ron. Shoutout lang mga taga Davao. Shoutout ang Davao. Shoutout po sa mga taga Davao at Cagayan de Oro. Hello. Exit, guys, exit. Hello sa Negros, Cebu. Hello sa Negros sa Cebu. Oh, laban. Oh, sige, exit na. Exit. Para dali ta, guys. Ano, Ginoo ko, Lord. Sa iluwa yung taon ako mga ginikanan. Karamihan dyan, mga Bisaya, no? Oh, sige, exit na to dayon. Oh, relax. Oh, dito na yun. Oh, para makuanta. Ang saya-saya nila. Oh, exit. Oh, sige, relax. Sige, exit na diri, guys. To the left dayon. Malapit na kami. Malapit kami dito pero matagal na kami dito. Ilang oras? Hindi pwede kasi individual na sa. Oh, sige, exit to the left. Tapos yung magpa-picture, pwede nila kayo ulit doon. Exit to the left, guys, please. Pila lang po. Walang, hindi ibuka ang bibig. Pila lang. Ang saya-saya nila talaga, no? Ma'am, kaya pa, ma'am? Fresh kayo. Sige, go. Bilis. Bilisan nyo. Ayaw kay Maikog kaya din lang to. Sige lang, good. Narabitaw na si BP, di bitaw na mo. Hawa dayon. Relax na, kinabi siya meeting. So, magpaspas na kay Kapuyon. Biya po na si VP, guys. Sige mag-picture. At least nag-move na I-ready tao lang. ang cellphone, please. I-ready ang cellphone para diretso ta, guys. Diretso na. Kanang fully paid lang, ha? Ang prep. Fully paid na cellphone, ha? Sige, ready. O, sige. O, next dayon. Oh, wait, may bata pa. Relax ta. Malaking baga ka, basa ka na. Okay. Perfect. Okay, left. Thank you. Oh, yan. Para organize. Sige. Oh, sige, to the left. Thank you. Mga bagsig din ang mga patikan. Sabay na daw sa isa. Sa isa. Si VP, hindi yan napapagod sa mga ganyan. Oh, talagang magpapapicture yan. Ayaw ihatag sa iya. Puro na Spanish na version. Relax. Guys, inyo, hawanin ninyo diri, guys. Relax lang. Ano hindi man mo muhawan diha para madali ta ba? Oh, ready ng cellphone. Hawa, di fully paid. Oh. Fully paid. Full cash. Oh, left. Oh, sige, ready. Yeah, so ayan na, so maswerte kayong
nakapag-picture kayo kay VP Sara dyan, ha. So, ingat-ingat po kayo dyan, mga kababayan natin dyan sa the Netherlands, ha. Thank you sa inyo na grabe yung pagsuporta nyo sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan ngayon, no? So, usap-usap tayo sa comment section sa inyong mga argumento. Okay? And paki-like, paki-share itong video na ito, guys, para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? Maraming salamat sa mga audience, sa mga moderators. Thank you sa inyong lahat. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.